Meron ka bang open mind? Bukas ba ang isipan mo? Alam mo, sa buhay ko, ako'y blessed talaga na na-meet ko yung mga nakakausap ko, yung mga napaka-successful na tao sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, sa kanilang ministry. Ang galing-galing nila na napapansin ko, yung common denominator, yung pareho sa kanilang lahat, yung open mind. Talagang lagi silang naggo-grow, hindi sila humihinto. Sa araw na 'to, pag-uusapan natin yung 5 senyales na ikaw ay merong bukas na isipan o open mind. Makinig ka. Be very blessed. Yung una, ang taong may open mind, they are curious and they are always learning. Yun ang napansin ko sa mga mentor ko. Yung mga mentor ko, ang tatalino na nila. Pero mga 2 hours a day, nag-aaral, nagbabasa, nakikinig, nanonood ng mga videos na talagang ito yung problema natin eh, yung mga yung mga yung mga mentor ko sobrang talino, talagang they're still learning. Pero yung mga ibang tao, ano eh, naghahanap ng entertainment, yung nakakatawa, yung intriga, yung Facebook scrolling, IG, YouTube, yung nakaka-entertain. Hindi sila naghahanap ng yung something that will make them better. Yun yung point. Here's number 2, sign of an open mind. They want to hear what other people have to say. So hindi lang sila nag-aaral sa libro or sa podcast or sa video, pati yung mga ibang tao. Every human being, may karanasan yan eh. Ang yaman-yaman ng kanyang mga karunungan kung magtatanong ka lang. May kwento ko sa iyo. So I was having lunch with a missionary from Africa. Ilang taon siya doon, no? Tapos meron akong 2 kaibigan, tapos siya, nagla-lunch kami. Ito yung problema ko. Meron akong sore throat. Hindi ako makasalita. Eh, ang dami kong tanong. Gusto kong malaman, kumusta sa Africa? May civil war ba doon? Paano ka naging missionary? Paano nagsimula yung tawag ng Panginoon sa iyo? Anong ginawa mo doon? Were you working with yung pinakamahirap? Anong klaseng service ang ginawa mo? Paano pinakilala si Jesus sa kanila? Ay, sobra, ang dami kong tanong. Hindi ko matanong. May sore throat nga eh. So iniisip ko yung 2 kaibigan ko magtatanong yan. Wala. Di nagtanong. Nahiya. Mahiyain. Shy. Sayang! Ang dami kong gustong malaman. Yun ang open mind. You want other people to say something, no? Number 3, yung mga may open mind, they believe that others have the right to share their ideas, their beliefs, their thoughts. Yung okay lang na magkaiba. Yung paniwala ko, paniwala niya magkaiba. Okay lang, di ba? Let them share. In fact, it's connected to number 4. They don't get angry when their ideas are challenged. Some people get insulted, di ba? How dare you? You know? Ano? You disagree with me? Hindi, yung may open mind, okay lang, okay lang. Let's learn from one another. Which brings me to number 5. They are humble about their knowledge. Maski marunong na sila, alam na nila, humble pa rin sila. Sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus, sinabi niya sa mga disciples, consider the fig tree, the signs of the times. Di ba? Yung mga tao, closed-minded, hindi nila nakikita at hindi sila niniwala kay Jesus. Even in the spiritual life, especially in the spiritual life, you have to remain humble and having an open mind. Can we pray for that? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay, Lord, tulungan mo naman ako magkaroon ng humility, magkaroon ng open mind, para lagi nakabukas ang isipan ko. Help me to become an eternal student. Help me to always keep learning. Thank you, Lord, that I will keep growing. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Kaibigan, come and join me, become a full-tank supporter. Support our mission. Ang dami nating ginagawa para sa Panginoon. And the way to do that is this.
Kung Facebook ang gamit mo, below the video may button, support now. Click mo yan. Kung YouTube naman, may button, join kung computer ang gamit mo. You become a full tank supporter. Bilang pasasalamat, I'll send you full tank Saturday and full tank Sunday to bless your whole week. And you will be able to share and support our mission. Maraming salamat. God bless you. I'll see you tomorrow.